Oo, shading lang 'to, magiging kamukha na 'to eksakto. Shading lang. Nahihirapan po akong mag-shade po gamit po yung colored pencil. Hindi, ang gagawin mo rito, mahirap talaga pag large areas yung i-cover mo using colored pencil kasi hindi mo siya mapulbos para gamitan mo ng fan brush o foundation brush. So, yung colored pencil, tatasahan mo siya ng labas na labas yung lead. Tapos, ang gagamitin mo doon, yung side kasi broad. Pag isang stroke mo ganun, kailangan pantayin mo muna yung side ng colored pencil, yung lead. Para sa isang stroke mo ganun, malapad ka agad. Tapos, yun nga, mag-start ka muna, for example, dito sa left face ng lalaki, di ba, mas meron siyang dark tone, merong middle tone. So, mag-start Opo. ka muna, dahil beginner ka pa, usually yan, parang natatakot pa mag-shade. Mag-start ka sa light tone. Tapos, yun nga, yung sinasabi kong accumulative, yung light tone, dagdag lang, light tone, aabot ka na rin sa middle tone. Pero, syempre, matagal yan, so nagkakaroon ka ng linear thinking. Yung hindi mo na mapansin, ano na ba yung shade ko? Dark na ba o light pa rin? Dahil ang tagal mo eh. Ang tawag doon yung parang nakalubog ka sa process. Hindi mo ma-notice kung... Kasi nagiging logical ka na eh. Yung, sige ano pa, dagdag pa, dagdag pa. Na i-impaired o sabihin natin nagta-turn off yung right brain para ma-distinguish mo kung nasaang intensity yung shade. So ang technique doon, kada shade mo ng light tone, na parami ka na, no? Iwan mo ngayon, iwan. Then babalikan mo, maipapakita sa'yo kung eksakto na ba yung shade ko, pareho na ba doon sa reference. Kailangan merong ganon, merong pause. Kasi pag dire-diretsong shade, hindi mo manonotice kung pareho na yon yung intensity ng shade. So, gagamitan mo siya ng holistic perception. Or, yun nga, yung mirror, gamit ka ng mirror, yan reference and drawing mo, pagtingin mo sa mirror, naka-reverse yan. Dahil ginagawa mo siya nasa tamang orientation, pagtingin mo ngayon sa mirror, indifferent orientation, katumbas nun, holistic perception. Para kang, parang isang tao yon, ikaw mismo makikita mo yan. Parang isang tao na tinanungan mo, oy tama na ba yung shading ko? Hindi ba maputla o too dark? Yun ang katumbas nun. Kailangan gamitan mo ng mirror para makita mo in a different perspective. Ipapakita sa'yo kung tama yung shading mo. Yon. Ah, Sa ano naman, okay naman yung proportion of shape. So hindi mo na kailangan i-reverse in vertical, yung tinatawag na ito-drawing mo siya na nakabaliktad. Yung yung ilalim ay nasa taas. Sa ano lang naman yon, sa proportion of shape habang dinodrawing mo yung ano, yung mata, yung shape ng muka. So applicable yung ano, naka-reverse, nakabaliktad yung reference, nakabaliktad din yung drawing. Pero dito sa shading, pero makikita mo pa rin, sige, subukan mo ibaliktad ang reference pati yung drawing mo. Ipapakita sa'yo dyan yung part na kulang sa shading. Yan. Pero may isa pang technique para kitang-kita mo kung ano yung kulang na shading. Yung nakikita mong black, nasaan ang mga black dyan? sa buhok po. Sa, Dito, sa di ba dito buhok. sa hairline ng brother mo to, no? Opo. Dito sa hairline ng brother mo, sa may noo, yan pwede mo nang i-block yan. I-try mong i-block yan. Huwag ka matakot, basta i-block mo yan. Makikita mo yung shading dun sa forehead, kulang na kulang pa. So contrast yun, law of contrast. Nagmumukhang akala mo tama na yung shading mo dun sa noo kasi yung buhok, very pale pa. Napakaputla pa ng buhok. Hindi niya pa nare-reach yung black.
Pero ilagay mo yung black na yan, makikitang-kita mo yung shading mo dyan sa noo na kulang pa. Yon, kailangan ganon. Katulad yan, tingnan mo sa mata ng brother mo. Di ba, initim mo? So nakikita na may kulang pang Opo. shading dito sa eyelashes, doon sa inner corner ng mata, kulang pa ng shading. So yun, kasi meron ka ng pang-compare eh. Makikita mo na hindi pa ako nakapaglagay ng dark tone. Kasi itong katabi ng black, kunyari yung eyelashes, black yon, yung mga buhok sa pilikmata, yung pilikmata. So syempre yung shade under eyelid, syempre dark tone yan kasi hindi na nararating ng liwanag yan eh dahil medyo sulok-sulok yan eh. So yon, ganun. Tama yung observation ni ma'am dito sa babae naman. Yung left face niya medyo na-trim, parang Oo nga kailangan po. mong medyo expand mo ng konti. Tapos konting bawas naman dito sa right face niya. Pero ang galing ng proportion kasi kuwang-kuha mo naman yung shading lang kulang dito sa mukha ng babae. Yung ilong, nakikita mo yung highlights doon sa bridge. Di ba merong Opo, highlights? meron po. Yun, mapapalabas mo yon sa pamamagitan ng pag-shade dito sa gilid ng bridge ng ilong. Kailangan mo shadean yan para in comparison magkakaroon ng highlights doon sa bridge ng ilong. So tatangos ngayon yon, tataas. 'Di ba ganoon pag nakaumbok, highlighted. Kapag nakalubog, nakauka, dark. 'Di ba ganoon ang paningin natin eh. Yung mga bagay na dark palubog yon, pauka. Yung mga bagay na naka-highlights, may liwanag, yun yung naka-emboss, naka-alsa. Yun. So shading lang ano rito. Parang takot na takot ka pa maglagay ng black. Black and dark tone. Yan. Try mo sa mga buhok, lagyan mo na, yung sa brother mo, lagyan mo ng black.